Sige po, pakisabi nga ulit ng malakas, new season. Pakitignan po yung katabi, pakisabihan, welcome to the new season. Ang title ng message natin ngayon ay Life in God's Hands. Life in God's Hands. Buhay sa kanyang mga kamay. Naniniwala po ba talaga kayo na hawak ng Diyos yung buhay po natin? Come on. Alam niyo, ang ganda nung kinakanta natin kanina, no? Sabi niya, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ang may hawak ng ating mga buhay. Siya ang Panginoon natin at siya yung Diyos na hindi bumibitaw sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? At ang Diyos na to na may hawak ng buhay natin ay hindi tumitigil sa pagkilos. At mas maa-appreciate po natin ito sa mga panahon siyempre na may pinagdadaanan po tayo. Right? Kaya nga po, sa pag-uusap natin ng new season, mahalagang makita natin ang kamay ng Diyos sa iba-ibang panahon ng ating mga buhay. At tingnan nga po natin ang Jeremiah 29:10 verse 14. Sabayan niyo po ako magbasa. Sabi po rito, for thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Verse 11, pakibasa po ng malakas. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Oy, favorite verse, no? Kaninong favorite verse yan, no? At of course, ang dami nakakakabisado niyan. Verse 12, tingnan natin ang verse 12. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. Verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Verse 14, I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. Okay, last na po. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Pakisabi ulit ng malakas, life in God's hands. Napakahalaga po na makita natin ang Diyos uli, ang kamay ng Diyos sa lahat ng panahon ng buhay natin. And you know what? When your life is in God's hands, then number one, there's hope. Pakisabi ng malakas, may pag-asa. Pakitingnan po ulit yung katabi, kung mukhang may pag-asa pa sa buhay. Okay, there's hope. Anong ibig pong sabihin nito? Kailan po ba natin kinakailangan panghawakan na may pag-asa? Di ba po kapag mayroong mga sitwasyon na hindi natin gusto o kaya may mga sitwasyon na mahirap sa buhay po natin. Tama po ba? O kaya may mga kalagayan sa buhay na pinagsasawaan na natin. Natural, gusto natin po na mayroong mabago. Tama po? And the good news is mayroong pag-asa. Dito sa verse na binabasa natin ay ang pinaka-background nito ulit, but paulit-ulit ko pong sinasabi na ang mga Israelita nga, dahil sa kanilang kakulitan, katigasan ng ulo, pinarusahan sila ng Diyos at sila ay tinanggal sa kanilang lupa, sariling lupa, ipinadala sila sa Babylonia kung saan sila po ay nabuhay doon at for 70 years, hindi po sila nakabalik. For 70 years. Ngayon, sa loob po ng 70 years na yon, ito po yung verse 10 saka verse 11. Yun po yung tinutukoy. Ang sabi niya ay sa 70 years, andyan kayo, pero habang andyan kayo, ito, sabi ng Panginoon sa verse 11, totoo, hindi nyo gusto yung sitwasyon nyo dyan. Totoo, yung kalagayan ninyo ay isang bagay na maaring pinagsasawaan ninyo, gusto nyo makaalis dyan. Tapos sabay-sabi ng Panginoon, well, my plan for you is not for evil, but for welfare. Sabi ni Lord, no? Sabi niya, sige, may mga sitwasyon tayo, kahit naman tayo sa buhay po natin, may mga kakulangan, may kahirapan, may kalungkutan, may mga bagay na ayaw na po natin, may mga bagay na gusto nating mabago, gusto nating makaalis. Pero alam po ba ninyo, just the same, ang Diyos po laging nagbibigay ng pag-asa. Amen?
Amen? Sabi niya, my plan for you is not for evil. It is for welfare. It is not to harm you, but it is to give you hope and a future. Gusto ko kayong bigyan ng mas magandang kinabukasan. Gusto ko kayong bigyan ng talagang pag-asa. Kaya nga po, pakisabi nga po ulit, there's hope. Come on, kahit anong pinagdadaanan, kahit ayaw natin yung kalagayan natin, ano raw po? There is hope. Mayroong pag-asa. Bakit? Kasi po, una po dyan, dinidisiplina ka lang. No? So, sa mga panahon na hindi maganda o kaya siguro, okay lang naman, kaya lang ayaw na nga natin, gusto natin makaalis doon. Pero bakit hanggang ngayon? Andito pa rin ako. Well, isang bagay kailangan nating matutunan, there's hope pa rin kasi dinidisiplina ka lang. Pakisabi nga po ng malakas, dinidisiplina. Malakas na po yun. No? Sige. Pag sinabi pong dinidisiplina, well, ganito po yan. Sa mga parenting seminar, pag pinag-uusapan ang discipline, ay dalawang klase po yan. Una po, yung tinatawag na physical punishment, corporeal punishment. Pangalawa po, yung tinatawag na deprivation. Ano po yun? Ano po yung corporal punishment? Yun po yung pamamalo. No, of course, maraming sasabing hindi dapat, hindi namamalo. Ganyan. Ano po? Pero isa po yan sa paraan ng pagdidisiplina noon pa. Ano po? So yun pong physical punishment, pero isa po sa effective din, yun pong tinatawag na deprivation. Ano naman yung deprivation? Yung pagkakaitan. Hindi sinaktan, pero pinagkaitan. Okay? Nakita natin ang difference? Iba yung pinalo na nasaktan, iba naman yung dinideprive, pinagkakaitan. Ibig sabihin nito, sige, dahil ayaw mong sumunod, bawal muna ang cellphone. Di ba? Yan, ganyan. Ibig sabihin, dinideprive. Okay? O sige, dahil ang tigas ng ulo mo, hindi ka muna kakain at iinom sa loob ng isang buwan. No? Ang tindi nun. Pero ibig sabihin po, pag sinabing deprivation, mayroon munang ipagkakait para may matutunan yung anak. Maliwanag? Ngayon, ang Diyos po pala nang didisiplina din. Paano mang-disiplina ang Diyos? Well, pwedeng mamalo din. Makikita po natin yan sa ilang verses, sa isang verse mamaya. Pwede rin pong ang pagdidisiplina ng Diyos, and most of the time, ay pagkakait, deprivation. Pag sinabing diniprive, tagal mo nang pinagpiprito, bakit parang hindi tinutugon? May mga gusto ka sa buhay, hindi nangyayari, hindi binibigay ng Diyos. O may mga bagay na mayroon ka, bakit tinanggal ng Panginoon? No, kasi po pwedeng tayo ay dinideprive. Now, when it comes to God disciplining us, we have to understand this verse. Tingnan po ninyo ang Hebrews 12, 6 and 7. At makikita nyo po ito, pakibasa nga muna ng malakas. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Namamalo pala si Lord. No? Pero ganito muna, ha? Ano ang unang-unang dapat natin makita dyan? Ibig palang sabihin, kapag ako dinidisiplina kasi ako ay mahal at ako ay anak. Alam nyo, mas problemahin nyo pag wala nang pakialam sa inyo si Lord. Yung bang sa lahat ng kalukuhang pinaggagawa mo, ang dami mong mga kasamaan, kasalanan pinaggagawa, parang, hindi man lang ako pinakaalaman ng Diyos. No? Parang spoiled yata ako. No? Siguro favorite son ako. No? Huwag kang ganun mag-isip. Ang una mong isipin ay, son ba talaga ako? Daughter ba talaga ako? Bakit parang hindi ako pinakikialaman? 10 taon na akong gumagawa ng kalukuhan. Di ba? Kasi po, ang Diyos, pag talagang anak niya, dinidisiplina raw niya. Amen? Okay, tuloy po natin pagbabasa. Verse 7. Sabi dito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Maliwanag po ba? Maliwanag? No? So, ibig sabihin, okay, kasi tatay ko siya at bilang mabuting tatay, nang didisiplina siya. Pwedeng palo, pwede ulit na deprivation. Okay? Ngayon, tingnan niyo po verse 11. Lundag na lang tayo, verse 11. Pakibasa na malakas ulit. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihimagsik. True to life? Totoo ba yon? No, sino rito ang habang pinapalo, feeling mo kinikiliti ka? Di ba? Of course, hindi. Di ba? Naghihimagsik ang kalooban.
Sabi, ayaw nating nasasaktan tayo, kahit hindi nga palo, yung tinatawag nga na deprivation, di ba, pag pinagkakaitan ka, natural, di ba, nagtatampo, di ba, o kaya nangungwestiyon. Ayaw natin na ganon, ayaw natin na may nawawala sa atin o may pinagkakait sa atin, ayaw natin na nasasaktan tayo. Ang nararamdaman daw natin, paghimagsik, yung iba, pagtatampo, yung iba nga ay nagagalit. Pero ito raw, ano ba ang intensyon? Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Wow, pag dinisiplina pala tayo ng Panginoon, ano daw ang dulot nito? Pag may natutunan tayo, mararanasan natin ang kapayapaan na dulot ng matuwid na pamumuhay. Kasi ang intensyon ng disiplina, ituwid tayo. Ngayon, pag tayo na ituwid, napapabuti tayo at dahil napabuti tayo, mas gumanda, mas sumaya, mas pumayapa yung buhay natin. Amen? Alam ba ninyo, sa mga Israelita, ay after 70 years nga, sila tinanggal ng Panginoon mula sa Babylonia, mula sa Persia at pagkatapos pinabalik sila sa kanilang sariling lupain. Ito ay mababasa nyo sa aklat ni Nehemiah, aklat ni Ezra, aklat ni Sekaraya, ni Hageo, ni Malachi, no, Malakay, no. Yung mga yon, no. Chinese kasi yon si Malachi, no. So, itong mga taong to, itong mga propetang ito, yun yung nagsasalaysay ng pinagdaanan nila. Pero alam ba ninyo, makikita nyo doon, ang laki ng pinagbago ng mga Israelita nung panahon na yon. Ang laki ng ibinait nila. Bakit? 70 years ba naman na dinisiplina? Kasi bago sila disiplinahin, alam nyo ba, ang mga Israelita, puro si Baal ang sinasamba, kung sino-sinong Diyos-Diyosan, gumagawa ng krimen sa sarili ng mga kababayan, kung ano-ano mga imoralidad ang kanilang ginagawa. Pero nung disiplinahin sila ng Diyos, alam niyo, pagbalik nila doon sa kanilang sariling lupain, panahon nga ni Nehemiah, nako, ang babait nila. At magmula noon, ang mga Israelita hindi na nag-involve sa idolatry, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Nadisiplina kasi. Ano po? Kaya nga alam niyo, sa buhay, ang gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. At para tayo mapabuti, maituwid tayo. At kaya nga tayo, para maituwid, may time, dinidisiplina niya tayo. Amen? Kaya kailangan ng tamang attitude, tamang pagtanggap sa pagdidisiplina ng Diyos. Tingnan nyo si David, paano siyang tumanggap ng disiplina. Psalm 51 verse 3 to 4. Sabayan nyo ako magbasa rito. Psalm 51, 3 to 4. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Alam ko yung aking kasalanan. Sabi niya, verse 4, against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Ano raw? Sabi ni David, Lord, nagkasala po ako eh. Nagkasala ako sa inyong harapan. And you will be justified in your words and blameless in your judgment. Ano po ang ibig sabihin nun? Unang-una ay si David, kinilala niya, nagkasala siya. Kaya kung may pinagdadaanan man siya nung time na to, dinidisiplina siya ng Diyos, well, ang una niya nakita, Lord, kasi naman, nagkasala po ako. Alam niyo, ganun ang tamang attitude. Yung mayroong humility sa harapan ng Diyos na pag tayo nadidisiplina, ay kinikilala natin, may mali naman talaga kasi ako. Alam ko po, deserve ko ito. No? Alam ko, Panginoon, na talagang kailangan akong disiplinahin. Pero gusto ko munang isingit to. Ang bait-bait ni Lord. Amen? Hindi sa lahat ng panahon na may mali tayo ay pinapalo tayo. Kundi napakarami niyang pinapalagpas yung kung kailangan lang talaga na pitikin tayo saka tayo pinipitik. Alam niyo ba yon? Hindi nga, naniniwala ba kayo? Kung sa lahat na lang ng kasalanan natin ay laging may disiplinang katumbas, nako, tingin ko bugbog sarado na tayo. Tama kung laging may palo, tama? Tama? Kung lahat na lang ng kasalanan natin, i-deprive tayo, baka pulubin na tayo ngayon. Right? Mabuti na lang hindi. Pero sa mga pagkakataon nga, na dinidisiplina tayo ng Panginoon, hey, dapat natin makita, Lord, kasi nga naman, magkasala po ako. Be humble enough before God. Pero at the same time, yung ganito, sabi niya, you may be justified in your words and blameless in your judgment. Lord, kung hinatulan mo ako, kung ginudge mo po ako, well,
hindi ka nagkakamali, Panginoon, walang mali sa'yo, ako ang mayroong mali. Hindi ako magtatampo sa'yo, hindi ako magagalit sa'yo, hindi kita susumbatan, hindi kita kukwestiyonin, kasi tama ka lagi at ako ang may mali at dapat lang ituwid ako. Maliwanag mga kapatid, kasi po ang Diyos nagdidisiplin. Ang maganda, pagkatapos nga ng disiplina at tayo po ay may natutunan at nagbago at nagrepent, doon nga po ito pala pwedeng magdala sa new season ng buhay natin. Amen? So ang disiplina pala, sa panahon ng mayroong mga pinagdadaanan, pwede palang laging mabuhay ng may pag-asa. Sabihin mo na, ganyan lang to, sandali lang to. Basta ako magre-repent ako, hindi laging galit si Lord. Dinisiplina lang ako. Amen? Okay, another thing, pagkatapos sa nung disiplina, there's hope kasi inaayos ka lang. Well, may time dinidisiplina ka, pero may time na inaayos ka kasi. Tama? Hello, tama po ba? Naniniwala po ba kayo bago dumating yung mga pagpapala, mukhang may kinakailangan mo ng ayusin sa buhay natin? Naniniwala ba kayo bago dumating yung better season ng buhay natin, may kinakailangang ayusin sa atin? Sino naniniwala doon? Diba may kailangang ayusin? Tama po ba? Halimbawa, ano bang mga inaayos ni Lord? Okay, sabi ng Panginoon, dadalhin sana kita sa better chapter ng buhay mo eh. Kaya lang, kailangan pang ayusin yung ugali mo, anak. Nang pangit pa kasi ng ugali mo. Hanggang ngayon, mayabang ka pa din. Hanggang ngayon, lagi ka pang galit. Hanggang ngayon, masungit ka pa din. Di ba? Baka may mga kinakailangan pa kasing baguhin si Lord sa ugali natin. So, wag mo nang ibigay yung mga bagay na gusto naman niya talaga sanang ibigay sa atin. Wag muna. Bakit? Kasi may kinakailangang maayos sa atin. Tama po ba? Minsan may kinakailangang maayos sa ating mga pananaw sa buhay. Ibaluktot pa pananaw mo sa buhay. Baluktot pa katuwiran mo eh. Di ba? Mukhang kinakailangang ayusin yon dahil kapag hindi naayos, paano na tayong mabubuhay doon sa new season? Paano nating i-handle yung mga blessing ng Diyos? Di ba? Ano pa? Pwede sabi ng Panginoon, ayusin pa natin yung mga values mo, yung mga pagpapahalaga mo. Kasi kahit masama, tinatawag mong mabuti. Kahit mabuti, tinatawag mong masama. Di ba? Ang labo mo pa talaga. Oo nga naman. Kailangan pa nating maayos ni Lord. Amen? Amen? O ayusin muna natin yung buhay mo. Ayusin natin yung commitment mo. Ayusin natin yung pananampalataya mo. Baka may mga kinakailangan pang ayusin. So, sa panahon na tayo ay nasa sitwasyon na may pinagdadaanan o mayroon pang mga kakulangan sa buhay, ano ang dapat isipin mo? Baka disiplina ako, no? At mukhang inaayos ako, pero sa gitna ng lahat ng ito, siyempre, andyan yung pag-asa. Pangatlo, na kailangan din nating makita rito, hinahanda ka lang. Di ba? Yeah, may pag-asa. No, totoo, may pag-asa. Bakit wala pa? Hinahanda ka pa kasi. Ba't di pa natutupad yung inaasahan mo? Hinahanda ka. Naniniwala ba kayo importante ang preparation? Come on, ito pag-isipan nyo po ito. No? Halimbawa, paano kung ngayong oras na to, o paglabas mo sa church mamaya, may nagbigay sa'yo ng 100 million pesos? O, ready ka ba doon? Sinong ready doon? Meron akong narinig na true to life to. Kwento ng isang tao nanalo sa sweepstakes yata o loto, milyon. Pero alam po ba ninyo, parang after 6 months lang namatay? Bakit po? Hindi siya handa doon sa milyon. Anong ibig sabihin? Kasi po, ito palang mamang ito, sobrang hilig daw sa lechon. Magmula nung magkapera, kinakain araw, as in, totoo po, literal, araw-araw daw lechon. O pagkatapos mga 6 months, ayun, inatake sa puso, namatay. No? You see, kasi nga, hindi handa, no? Hindi handa kung paanong i-handle. Ayun. So, yung isang bagay na sana pwede niyang ma-enjoy, ikipinahamak niya. Bakit? Kasi nga po, hindi siya handa. Kaya nga importante ang paghahanda. Right? Hello? Diba? O ikaw, sige, excited ka. Gusto ko na magkaroon ng love life. O ready ka ba talaga? Anong grade ka na ba? Grade talaga. Elementary pala. No? Hindi nga, ready ka ba talaga? No, baka mamaya, kapag nagka-boyfriend ka ngayon, baka bukas 9 months pregnant ka na. No?
Ang bilis nun no? Pero hindi nga. Baka mamaya sabi nila, marupok ka kasi. Pukmaro ka pa eh. Kailangan ka pang ayusin, kailangan ka pang ihanda. Kaya wag muna, anak, sabi ng Panginoon. Ang bilis mo pang bumigay. Di ba? Hindi nga po, tama? Tama mga kapatid. At sa marami pang mga bagay, importante po yung preparation. Di ba? Yung iba, nagmamadaling, Lord, gusto ko na talagang gumanda. Gusto ko na talagang pumogi. Okay, no? Alam niyo po, isang bagay na nakita ko ng maraming pagkakataon na yung may mga kabataan na nung panahon ng kanilang kabataan, hindi kagandahan, no? At hindi kapugihan. Pero habang nagmamature, mas gumaganda, pumopogi. Di ba? Pero marami rin po ako nakita na ang ganda-ganda mula bata, elementary, high school, no? At talagang ang gaganda, ang pupogi. At dahil nga po sa kanilang maagang kagandahan, yung iba po, hindi ko nilalahat, no? Yung iba po ay, ngayon po, losyang na, bakit nagkaanak ng maaga, nagkaasawa ng maaga. So, ibig palang sabihin, nakatulong din pala yung kapangitan. Di ba? Dahil kung ang aga mong binigyan ng kagandahan, at least ngayon, habang matured ka na, naging professional ka, ready ka na, saka ka gumanda, saka naging attractive, saka ka naging ligawin, o di ba, saka ka napasok sa relasyon, at least mas ready ka na. Tama? Hello, tama? Ang kapangitan pala ay isa ring uri ng paghahanda na ginagawa ng Diyos. Tingnan yung katabi nyo, pakisabihan, no? Pasalamat ka. Pangit ka muna, no? Pero naniniwala ba kayo, inihahanda tayo ng Lord? Di ba? Maraming mga bagay na gustong-gusto na natin, pero teka muna, may preparation kasi, mayroon pong preparation. Cell leader ka. Tapos sabi, Lord, gusto ko na po talagang magkaroon ng network, no, ng cell group. Gusto ko na pong magkaroon ng 144 disciples. Wow, intindi. O sige, pag binigyan ka ngayon, no, pag mayroon, ano mangyayari sa kanila? Maalagaan mo ba? O, di ba? Kasi kinakailangan ng paghahanda. At ang paghahanda, tayo mismo yung kinakailangan na i-ready ng Panginoon. Amen? At sa iba pang mga pagkakataon. So, ang Diyos, totoo po, mayroong pag-asa, pero bakit nga wala pa? Hindi pa napupulfill yung inaasahan. Kasi po, dinidisiplina ka, inaayos ka, o kaya inihahanda ka. Sa mga Israelita po, ang 70 years na yon, actually, yun po pagdidisiplina sa kanila ng Panginoon, punitive years. Pero pwede rin pong ito ay formative years. Yun po, inaayos tayo. Pwede rin pong ito ay preparative years. Inihahanda po tayo. Ay sa mga Israelita, mukhang lahat ng yon, pakyaw po nila. No? Pero sa atin, I don't know, yung iba po siguro, ay andun tayo sa inaayos. No? Pinoform ako ni Lord, inaayos ako. Yung iba, inihahanda. O siguro, mayroong dinidisiplina. Pero ang mahalaga pong makita natin rito, Lord, kung anong itinuturo nyo, matutunan ko. Panginoon, makuha ko ano ang gusto nyong sabihin dito. Mabago ako para nang sa ganon, maging ready ako at matanggap ko yung katuparan ng mga pag-asa na binigay mo. Matupad ang mga plano nyo sa buhay ko. Amen? Alam nyo po, from time to time, itong prayer ko sa Panginoon, Lord, kung ano mang mayroon sa akin na nakakahadlang, para hindi mangyari yung magandang plano mo sa buhay ko, tanggalin mo. Sabi ko rin kay Lord, Lord, kung ano man yung kulang sa akin, kung ano man yung wala sa akin, na dahilan din para hindi ko maabot yung gusto nyong ipaabot sa akin, Lord, idagdag nyo po sa akin. Ilagay nyo po sa pagkatao ko. Ibig sabihin, kung mayroong masama, tanggalin mo, Panginoon. Kung mayroong mabuti na kulang sa akin, ibigay mo sa akin yung mabuti na yon. Ilagay mo sa puso ko, ilagay mo sa pagkatao ko. Amen? So that's number one, life in God's hands, there's hope. Number two, because your life is in God's hands, there's turning point. Pag isabi ng malakas, turning point. Pag sinabing turning point, di ba, ito yung sitwasyon ko ngayon, pero may gagawin ang Panginoon. Mayroong mababago, mayroong magpapabago ng takbo ng kwento. Iba-iba po yung turning point. At ang turning point po pwedeng dumating sa iba't ibang areas ng buhay natin. At ito ay pwedeng sa iba-ibang panahon ng ating buhay at sa iba-ibang paraan. No? Pero ganito po, no? Ang turning point pwede pong external yan. Pag isabi ng malakas, external.
Pag po sinabing external, ito yung wala naman sa kamay mo, minsan di mo nga namamalayan, pero mayroon palang nangyayari sa paligid. Mayroong nangyayari pala na ginagawa ang Panginoon kasi inihahanda yun ng Panginoon para sa'yo. Alam nyo ba yon? Hello? Di ba yan? Ikaw nagpipray ka, no, na, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho. No? Tapos hindi mo alam, nagpray ka lang. Meron palang inihahanda ang Panginoon na koneksyon, tamang koneksyon at tamang kumpanya para sa'yo. Di ba? Lord, bigyan mo po ako ng love life. Tapos, yung pala, may ginagawa si Lord, ipinanganak na pala kahapon yung magiging jowa mo. No? Antayin mo, mga 20 years, antayin mo, patandain mo naman, ha? No? O di ba? At least mayroon na, 20 years na lang. Pero hindi nga, naniniwala ba kayo kung may kilos si Lord sa sitwasyon? External yun para magkaroon ng turning point. Kasi ganoon ang mga Israelita. Alam nyo ba ang nangyari sa kanila sa panahon na yan? Sa pamagitan ni King Cyrus, Cyrus the Great, Persian. No? Alam nyo ba na itong haring to ay itinaas ng Diyos, ginawang makapangyarihan para siya ang sumakop naman sa Babylonia na may bihag sa mga Israelita at sa pamagitan niya pinakawalan yung mga Israelita, pinabalik sa sarili nilang bayan. Of course, hindi alam yun ng mga Israelita, hindi nila alam ang mangyayari, pero may ginagawa ang Diyos. Again, no, yun na nga po no? Kung ang isang bansa nasa kamay ng Diyos, yun pa kayang pamilya mo, natural, ang liit niyan. Amen? Hello, amen po ba? Kung isang bansa ay nasa kamay ng Diyos, yung pa kayang GTC, ang liit niyan. Right? Nasa kamay din ng Panginoon yan. Amen? Kung yung isang bansa na kagaya ng Israel, kagaya itong pinag-uusapan natin dito, nasa kamay ng Diyos, ikaw pa kaya yung mismong buhay mo, nag-iisa ka lang. Di ba? Ibig sabihin, mayroong ginagawa ang Diyos. Maliwanag? Okay, so, yung pala, no, externally, kumikilos ang Panginoon, inu-orchestrate niya yung sitwasyon, mayroon siyang mga ginagawa sa iba-ibang mga lugar, iba-ibang mga tao, at yung pala, ito pala magkakalakip-lakip kasi mayroong gagawin na bago ang Diyos sa buhay natin. So ganun pala yun, no? Ang galing ng Panginoon. Amen? Ako po naniniwala na talagang new season ng GTC, no? At naniniwala ako na kumikilos ang Panginoon. Di ko man alam kung paano, di ko man nakikita, kumikilos siya sa sitwasyon, kumikilos siya sa mga tao, nagagamitin pa niya, kumikilos siya sa mga tao, nadadalhin pa niya sa Kanya, basta kumikilos ang Panginoon. Amen? Yun po ay external, magdadala ng turning point. Pero alam niyo, ang turning point na sinasabi dito sa verse na binabasa natin, internal. Pakisabi ng malakas, internal. Ito yung nasa kamay natin. Ito yung may magagawa tayo. Ito yung, may part ka rito. Ano yon? Basahin natin, verse 12 and 13 uli. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ito po ay isang bagay na magagawa natin. Amen po ba? Amen? Come on, sinong gusto ng turning point sa kanyang buhay? Alam niyo po ba, ang isang pinaka-effective na pang-turning point sa buhay ay prayer. Pampabago ng takbo ng buhay, prayer. Pangdala sa new season, prayer. Ay, ganun pala yun. Opo, napakahalaga sa buhay talaga ang pananalangin. Sadly, sa marami po, ang panalangin ay parang isang obligasyon. Kapatid, ang panalangin, most of the time, panghingi sa Diyos. Most of the time, sabi ko. Kasi may time na prayer, nagpapasalamat ka lang. Di ba? Pero ito po, most of the time, nanghihingi. Kailan pa naging obligasyon ang panghihingi? Hello? Di ba? So humihingi ka sa Diyos, bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit tayong mga tao parang ginagawa nating mahirap gawin para sa atin? Bakit parang pabigat na bagay, samantalang hihingi ka lang naman? Di ba? Alam niyo po, kung gusto natin talaga ng mga magagandang mga pangyayari sa buhay natin, napakahalaga talaga ang panalangin, seryosong panalangin sa Panginoon. Tatawag kayo sa akin, sabi niya, makikinig ako sa inyo. Kaya nga po, prayer, iyan po talaga yung isang bagay na pagtuunan natin ng atensyon sa buhay natin. Amen po ba? Of course, alam ko, nagpipray naman tayo, di ba? Alam ko namang madalas kayo nagpipray.
mga 3 times a day. Lord, thank you for this food. In Jesus' name, amen. Tapos may karagdagan pa yan. Pag bago matulog, Lord, ingatan nyo kami ngayong gabi. No? O so walang masama doon. Nagpipray ka sa pagkain, nagpipray ka sa pagtulog, walang masama doon. Pero napansin mo, ang prayer mo, kain, tulog. Di ba? Teka muna, baka naman pwedeng dagdagan mo naman. Hindi yung pangkain lang ang pangkain at pangtulog lang yung panalangin mo. Maliwanag? Pwede ba mag-pray ka rin naman tuwing pagkagising, mag-pray ka mabuti pagkatiwala mo yung araw mo sa Panginoon. Amen? Come on, di ba? Magandang nagpipray po pagkatiwala yung araw. Magbigay ng quality time. Pagkagising ng umaga, nagpipray talaga. Hello, tama po ba? Hindi yung kung kailan lang tayo matutulog. Alam niyo po, yung iba po kasing mga Kristiyano, nagpipray lang bago matulog, kaya tuloy, pagtulog lang mabait. Buong araw, ang sungit, sama ng ugali, paano hindi nagpray nung umaga? No? Ano kaya? Kung masungit asawa mo, sabihin mo, sweetheart, magpray ka ng umaga, ha? No? Para na sa ganun, bumait ka naman maghapon. Di ba? Hello, maliwanag po? So, napakahalaga po talaga yung pananalangin. Right? Pero ito pa po, sabi niya, verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ano raw? Hanapin niyo ako. Matatagpuan niyo ako. Pag hinanap niyo ako ng buong puso. Alam niyo, yan po talaga, no? Ano ba ang magdadala ng new season? Ano ba ang magpapaturn ng buhay natin? Pinakamahalagang asset po natin ay si Lord mismo. So sabi niya, seek me and you will find me. Ang dami na pong magagandang mga kwento, mga revival, mga testimony, mga pagbabago ng buhay, pagbabago ng kwento ng buhay, mga miracles. Alam niyo po saan galing po yon? When people truly seek the Lord. Yung mga talagang lumapit ng buong puso sa Panginoon. Sabi po rito, when you seek me with all your heart. With all your heart. Anong ibig sabihin nito? Ay, hindi lang yung basta masabing nag-pray, basta nasabing mag-church. Hindi po. Sabi ng Panginoon, seek me with all your heart. Gusto kong maging close tayo, sabi ng Panginoon. Gusto ko ng intimacy sa inyo. Gusto ko ng totoong spirituality, hindi lang religiosity. Gusto ko ng relationship, hindi lang ng attendance. Yan po ang hinahanap po ng Panginoon sa atin. Amen? Mga kapatid, tingnan nyo po kahit naman nung panahon na andun pa sila sa 70 years na yon ng mga Israelita, ito na ang pinupunan ng Diyos sa kanila. Verse 5, tingnan nyo po. Zechariah 7 verse 5 to 6. Sabi po, say to all the people of the land and priests, when you fasted and mourned in the 5th month and in the 7th, for these 70 years, twice, ano raw, di ba po? Twice a year nila ginagawa sa loob ng 70 years. Was it for me that you fasted? And when you eat and when you drink, do you not eat for yourselves and drink for yourselves? O yung mga ginagawa nyo, sa totoo lang, mukhang para sa akin, nagpasting kayo, pero sa totoo lang, ginawa nyo naman yan para sa sarili ninyo. So yun ang question Kasi if we are seeking God, we do things truly for God. Hello? Kaya sabi ng Panginoon, is it really for me? Para sa akin ba talaga yan? Kasi ang gusto ng Panginoon, totoong lumalapit tayo sa Kanya, totoong naglilingkod po tayo sa Kanya. Amen? So sabi niya, talaga bang para sa akin yan? Kasi po pwedeng talagang, alam nyo, pwedeng consistent po tayo nag-church, pero we are doing it out of habit, not out of hunger. Pwede yon, right? Kasi habit nakasanayan. Siyempre, linggo, alam mo na, Kristiyano tayo, di ba? So, kailangan, linggo, mag-church. Pag ganoon, habit lang po yan. Pero, tama yung may habit ka, samahan mo ng hunger. Meron ka talagang hunger for God. Lord, gusto ko po kayong maranasan. Gusto ko pong mapalapit pa sa inyo. Gusto kitang makilala pa talaga. Yun po ang seeking God. Amen? At ang pagsisik sa Panginoon ay magagawa po natin yan hindi lang paglinggo. Ang pagsisik po sa Panginoon, magagawa natin kapag pagkagising mo ng umaga, gusto mong kausapin si Lord o kinakausap mo siya, dinidisiplina natin ating sarili, nagbabasa tayo ng kanyang salita. Bago matulog sa gabi, basta nagbibigay tayo ng quality time sa Panginoon. At ano ang promise ni Lord? If you seek me
you will find me. Matatagpuan niyo ako. When you seek me with all your heart. Amen? Ito po ang magandang makita natin, mga kapatid, di ba? Kapag nakatagpo ka, halimbawa ng isang kayamanan, ibig sabihin, mababago talaga buhay mo. Turning point yon, di ba? Tama po? Alam nyo, ang pinakakayamanan sa lahat na dapat nating hanapin si Lord. Gusto natin ng turning point sa buhay natin. Lord, I want to know you more. I want to love you more. Seek me and you will find me. But hey, sabi niya, seek me with all your heart. Hindi yung masabi lang na, Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto kitang makilala. No? Pero not with our whole heart. Sabi niya, buong puso. Hanapin daw natin ang Panginoon. Okay, number 3 na po tayo. Number 3. Yun pong life in God's hands, there's new season. There's new season. Ano yung number 1 muna? There's hope. Pangalawa, there's turning point. Pangatlo, there's new season. Una, umaasa ka lang eh. Diba? Tapos magkaroon ng turning point. At dahil nagkaroon ng turning point, napasok ka ngayon doon sa new season ng iyong buhay. At ano po itong new season na to? Tingnan po ninyo ang verse 14. Sabi niya, I will be found by you, declares the Lord. And I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile. New season po ito. Bakit? Finally, natapos yung 70 years na yon na damdam nila yung kakulangan. 70 years na yon na mayroon silang mga kalungkutan, mayroon silang mga unfulfilled desires, no, na makabalik. Yung 70 years na yon, na kung ano pa yung kanilang mga naranasan. Pero sabi ng Panginoon, hey, ito na, no, sa season na to, dadalhin ko kayo, ibabalik ko kayo, saan po? Sa kanilang promised land. Pakisabi ng malakas, promised land. Naniniwala po ba kayo may promised land kayo? Come on. Ako, yun po talaga yung gusto ko. Yung tayo po as a church, makarating tayo sa ating promised land. No? At ako, yung pamilya ko, makarating sa kanyang promised land. Nawa yung mga buhay natin makarating sa ating kani-kanyang promised land. Pakitignan mo yung katabi, pakisibin. Kanya-kanya yan, ha? No? Yung promised land ko, iba sa promised land mo, ha? No? Huwag mong agawin yung sa akin. No? Pero kung mag-asawa kayo, malamang, iisa yung promised land nyo. Amen? O baka naman plano nyo pang magkaiba. Wag. Pero ibig sabihin, mayroon tayong mga promised land. At yun po ang mahalaga na marating natin sa new season. Amen? Hello, amen po ba? No? Alam nyo, dyan po, pag sa new season na yan, dalawang bagay po ang gusto ko lang tingnan natin. Una, mabubuo ka. Tingnan nyo yung katabi, no? Mabubuo ka. Sagutin mo, bakit? Mukha ba akong wasak? No. Pero hindi nga. Ang Lord po bumubuo. Amen? Ay, totoo po. Ang mga Israelita talagang wasak. Wasak yung bayan, wasak yung templo, wasak yung pader, wasak yung mga bahay-bahay nila na iniwan. Di ba, wasak yung kanilang mga lahi. Bakit nagkahiwa-hiwalay sila? Wasak yung kanilang mga pangarap, wasak yung pagtingin sa sarili. Bakit? Ang baba ng tingin nila sa sarili nila, nilalait sila. Ginawa raw silang katatawanan nung mga unang panahon. No? Pero alam niyo, noon pong new season na yon, binuo sila ng Panginoon. Amen? Yung mga nawasak, binuo ni Lord, hanggang nga po mabalik po yung kanilang confidence, mabalik yung kanilang kapayapaan, mabalik po, nagkaroon sila ulit ng kanilang mga ari-arian, nabuo ulit yung kanilang bansa. Ang Diyos po kasi, kaya naman talagang bumuo. Amen? Hello, amen po ba? No? Hindi lamang po yun, pag sinabing mabubuo ka, pati yung mga kakulangan sa buhay. Right? Makikita nyo po, ang mga Israelita, sabi ng Panginoon, ito gagawin ko sa inyo. Babalik ko kayo sa lupang pangako. Alam ko, nabubuhay man sila ng maayos sa Babylonia. Pero siyempre, may kakulangan sa kanilang buhay kasi nga, andun lang sila. Ang isang palaking kakulangan, yung makabalik sila doon sa kanilang sariling lupain. Kaya sabi ng Panginoon, sige, bubuuin ko na kayo uli. Right? So, at sabi pa ng Panginoon, I will be found by you. Masusumpungan ninyo ako. Sabi ng, yan, isa pang kakulangan ninyo sa buhay kasi puro lang kayo reliyon, puro lang kayo ritual. Ngayon, mas mararanasan nyo ako sa inyong buhay. Di ba, nakakabuo talaga. Amen?
Alam nyo, sa new season, tandaan natin, ang pangunahing kayamanan natin, ang pangunahing bubuo ng buhay natin, relasyon natin kay Lord. Walang kwenta yung new season, yumaman ka lang. Walang kwenta yung new season, nagkaasawa ka lang. Walang kwenta yung new season na sumikat ka lang. Walang kwenta yung new season na naging masaya ka lang kung wala si Lord. Tandaan ninyo, ang pangunahin na dapat asset natin, pangunahin na mayroon tayo sa new season ng buhay natin ay ang Diyos mismo. Amen? Siya po ang bubuo ng buhay natin. Pangalawa po, mabubusog ka. No? Tingnan niyo yung katabi niyo nga po, kung mukhang busog. Mukha bang busog yan? Bakit busog? Ibig sabihin, satisfaction. Amen? Hello? Satisfaction, contentment. Bakit? Sabi po niya, no? I will be found by you. Spiritual yon. Tapos sabi niya, I will restore your fortunes. Ano yon? Physical blessings yon. Yung inyong finances, sabi niya. Ano pa? Ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Ano yon? Emotional yon. Kasi siyempre, malungkot sila no, sa kanilang kalagayan. Bubuin ko kayo ulit bilang isang bansa. You see, ganun po kasi si Lord holistic. Ibig sabihin ng holistic, lahat ng areas ng buhay natin. Di ba yun naman ang totoong busog? Amen? Yung bang lahat ng areas ng buhay. Hindi ka lang tungkol sa finances, hindi ka lang tungkol sa relationship, hindi ka lang tungkol sa family, kundi andyan din higit sa lahat yung ayong spiritual life. No? At siyempre, hindi rin naman puro spiritual life, mayroon ding tool, andyan din yung blessing ng Panginoon sa ating family. Di ba po? Kasi nga po, yun nga, ang Panginoon nagbibigay ng contentment sa buhay natin. Amen? Sino naniniwala sa new season? Come on. No? Mayroong new season. And praise God, kasi hawak niya yung buhay natin. Hawak niya tayo noon, hawak niya tayo ngayon, hawak niya pa rin tayo bukas. Hawak niya tayo sa hindi magandang panahon, hawak niya tayo sa mabuting panahon na mga buhay natin. Tumayo na po tayo lahat. Pakisabi po muna ng malakas, turning point. Naniniwala po ako sa new season. Naniniwala po talaga ako. Pero, ang turning point, yan po yung isang bagay din na pagpukusan natin. So as we close this message, isang bagay po na talagang gawin natin na prayer po natin. Lord, I pray for turning point ng buhay ko. Pero yung turning point na to, ano po uli? Sabi ng Panginoon, seek me and you shall find me. Hanapin niyo ako, masusumpungan ninyo ako. Pag hinanap niyo ako ng buong puso. Ang pinakamaganda na pampaturning point ng buhay po pala natin is for us to truly seek God. Yung bang, sabihin mo sa Lord, Lord, I really want to know you more. I really want to love you more. Gusto kitang ma-experience, gusto kitang ma-encounter, gusto kong mapalapit pa sa'yo, gusto kita, Panginoon, sa buhay ko. Ikaw yung pinakamahalaga sa akin. Yung ko nga po tayong lahat at pumikit. At mag-decide po tayo, Lord, I will seek you. I will always seek you. Make that decision ngayon, kapatid. Hindi lang paglinggo, araw-araw ng buhay. Lord, I will be your seeker. Alam niyo pa, ang sabi po ng Panginoon, if you seek Him, if you seek His kingdom, if you seek to obey Him, if you seek to live life according to His ways, sabi ng Panginoon, all these things shall be added to you. All these things shall be added to you. So, ang pinakamahalaga pala na response po pala natin ay hindi lang yung maniwala sa new season, kundi yung maging God seekers tayo lahat. So, can you talk to God now at sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to seek you. Lord, give me hunger for you. Give me thirst for you, Lord. O Panginoon, I want to know you more. I want to love you more. Yes, Lord, ito po yung prayer namin. Panginoon, tulungan mo kami to come to you not just as a habit, but also because we are hungry for you. Bigyan mo kami ng desire sa iyo, Panginoon, ng pagkauhaw sa iyo, ng pagkagutom sa presensya mo. I-desire ka namin ng higit sa lahat sa buhay po namin. Hanapin ka namin lagi. Help us, Lord. We want to know you more.
We want to love you more. Lord, gusto ko namin ikaw. Tulungan mo kami, bawat isa sa amin, na isik ka namin talaga sa buhay namin. Na kung meron man kaming mas pinahahalagahan, meron man mas po kaming inuuna, meron man po kaming ipinagmamalaki sa buhay namin, at ayaw bitawan sa buhay namin, walang iba, kundi ikaw, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, we seek you. We decide to seek you. We will be your seekers. And thank you, Lord. Nagpapasalamat kami dahil hawak nyo ang mga buhay namin. At di mo kami binibitawan. At lagi ka, Panginoon, na kumikilos sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Panalangin po namin. Dalhin nyo nga po kami doon sa promised land namin. Kung anuman na mayroon kami na hindi mabuti, na nakakapigil sa mga magagandang plano nyo sa buhay namin, tanggalin mo ito sa amin, Panginoon. Ano mang mayroon po kami na dahilan ng mga hadlang na to, nakakawala ng mga pagpapala nyo, tanggalin nyo po. Pero anuman din, Panginoon, na wala sa amin na mabubuting bagay, idagdag nyo sa pagkatao namin so that we can be your better people who can be entrusted, Lord, with the new season. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ngayon ang basbas nyo sa amin. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan niyo siya araw-araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen at Amen.